Good afternoon, Life Giver Church. Let's all stand up. Who among here believe that the mercy and grace of God is new every day? Amen? If you believe in that, come on, let's clap our hands for Jesus and let's declare this song. Amen. Come on, clap your hands. Come on, make it louder, church. Let's sing. Standing here in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently, just to hear your still small voice again. Holy, righteous, faithful to the end, Savior, healer, redeemer, and friend. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. Jesus, Jesus. Amen. Hallelujah, Lord, we praise your name. Let's sing it from the top. Standing here in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently, just to hear your still small voice again. Holy, righteous, faithful to the end, Savior, healer, redeemer, and friend. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. Jesus, I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. Jesus, Jesus. Come on, clap your hands for Jesus. Oh, we worship you, Jesus. It's one family. Let's sing this song. My soul sing your promise sure, your love endures always. My soul sing my soul sing Come on, church. Your promise sure, your love endures always. My soul sing my soul sing soul sing your promise sure, your promise sure, your love endures always. Come on, lift up your hands. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. Jesus, I will worship you. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. Jesus, Jesus. Oh, we worship you, Jesus. Let's continue to praise the living God today. Sing every song. Give thanks to the Lord, our God and King. You say, love endures forever. For He is good, He is above all things. Love endures forever. We sing praise, sing praise, sing praise. With a mighty hand and outstretched arm, you say, love endures
And by the grace of God, we will carry on. Love endures forever. Sing praise, sing praise, oh sing praise. One more time, church. Sing praise, sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is sweetest. Forever, forever God. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is sweetest. Forever, forever. Come on, church, clap your hands. Hallelujah. Come on, church, lift up your hands and clap your hands for Jesus. Come on. Make it louder, church, for Jesus. Jesus. It's one family. Let's declare this song. Amen. Let's sing. His love endures forever. You say. Love endures forever. His love endures forever. Love endures Make it louder, church. Come on. His love endures forever. Love endures For the very last time, declare, come on. His love endures forever. Love endures Oh, you sing praise. Sing praise. Sing praise. Oh, sing praise. Sing praise. Forever you are faithful. Forever you are strong. Forever you are with us. Forever, forever you are faithful. Forever you are strong. Forever you are with us. Forever, forever. Hallelujah, Lord. Forever. Come on, why don't you give your best cup offering to Jesus? Amen. Everybody shout hallelujah. Everybody shout Jesus. Jesus. Oh, we praise you, Lord. Amen. Sige nga po for 10 seconds more. Palakpakan po muli natin ang napaka-faithful na Panginoon sa ating buhay. Amen. Wow. Who among here believe that God is faithful in your life? Amen. And who among here experienced the goodness of God this week? Amen. Dami mong blessings. Ang dami mong breakthrough. And you know, church, a lot of wonderful things happen to your life because of the grace of God. Amen. But the question is, napasalamatan mo na ba si Lord? Amen. Napasalamatan mo na ba si Lord? Today, wala po tayong ibang gagawin but to bring back all the praises to the Lord this afternoon. Amen. And as we sing this new song, I want you to lift up your hands from front to the back. And for 30 seconds, just open your mouth and take this time to thank God for all He has done in your life, for His goodness, for His faithfulness that we've experienced. Come on, church. You've been so faithful. Come on, church. 30 seconds more. Just appreciate the goodness of God in your life. All the praise belongs
For the very last time, church. Yahweh, we give you all our praise. Yours is the kingdom and the power and the glory. Praise God from whom all blessings flow. All creation here below. Praise with all of heaven singing. Holy, we praise the one and only God, Father, Son, and Holy Ghost. Praise with all of heaven singing. Holy, we praise with all of heaven singing. Holy, we praise with all of heaven singing. Holy is the Lord. Worthy is the Lord. Worthy to be praised. Come on, church. Just lift up your hands. Lift up your praises to the Lord. Hallelujah. We praise you, God, in this Yahweh, we give you all our praise. Yours is the kingdom and the power and the glory. Yahweh, we give you all our praise. Yours is the kingdom and the power and the glory. Yahweh, we give you all our praise. Yours is the kingdom and the power and the glory. Sing Yahweh, Yahweh, we give you all our praise. Yours is the kingdom and the power and the glory. All your voices, church. Yahweh, for the very last time. Yahweh.
your name is great and greatly to be praised. Come on, why not you give your best clap offering to the King of Kings, to the Lord of Lords. Hallelujah! Come on, pahingayin po natin ang lugar na ito na ating pagpupuri sa Panginoon. Everybody shout hallelujah! Lord, this is our praises and worship. We love you, we thank you, and we praise you. In Jesus' name, and everybody say, Amen. Pinakamalakas na palakpak po para sa Panginoon. Thank you, worship team, for leading us into powerful worship. Good afternoon po. I am Liza Angeli Agkawili, and I am here to share my life-giving story. Ako po ay lumaki sa Bicol kasama po ng grandparents ko. And during these moments, akala ko po hindi ako mahal ng parents ko dahil lagi po nila akong iniiwan sa probinsya. Hanggang po sa nasanay ako na ang lolo at lola ko ang kasama ko. And lolo ko rin po ang nagsuporta sa akin sa pag-aaral. Pero natigil po yung pag-aaral ko nung second year college because of financial problems. Fast forward to 2019 po, I started to attend church in Bicol. And doon po, I accepted Christ and got baptized. Nagkaroon din po ako ng business na naging primary support ko financially. Ngunit sa taong din to, nangyari yung pagkawala ng isa sa pinaka-importanting tao sa buhay ko, ang lolo ko. And after po ng pagkamatay niya, hindi ko na po alam kung saan po ako pupunta, kung saan po ako pupulutin. And pakiramdam ko po, nawalan po ako ng kamay at paa. Nawalan po ng direksyon at pakiramdam ko po ay patapon na yung buhay ko that time. Dagdag pa po doon yung mga naririnig kong masasakit na salita sa mga tao sa paligid ko. Nung mga oras po na yon, feeling ko po wala po akong kakampi, wala pong magtatanggol sa akin kagaya ng ginagawa ng lolo ko before. Mula noon, naging pabalik-balik po ako sa QC and sa Bicol. And during the pandemic po, na-stuck po ako sa QC and I felt unproductive dahil wala po akong magawa dahil hindi ko rin po magawa ng maayos po yung business na ginagawa ko. I felt so empty and dito ko po, nagkaroon po ako ng opportunity na tanungin yung kapatid ko kung pwede niya po akong ipakilala sa isa sa mga leader niya sa church. And dun po ako na-connect sa life group. Ngunit po, para po akong kabuti noon na susulpot lilitaw, a-attend lang po kung kailan ko gusto. Not until po na-encounter ko si Lord noong April 2023 sa life retreat. Sobrang on fire ko noon. Akala ko po okay na. Akala ko po settled na yung lahat. Na-promote po ako sa work that time and nagkaroon po ako ng mga friends sa company. At doon napalapit ang loob ko sa isa sa kanila. Napasok po ako sa maling relasyon and dahil dito, napalayo po ulit yung loob ko sa Lord. Umabot po ito ng taon hanggang sa dumating sa point na naging toxic na po ito and gusto ko na pong umalis sa relationship. Kaya that time po, nag-decide po ako na iwanan siya kahit masakit. Nag-resign po ako sa work
hindi po ito naging madali, pero pinili ko pong paunti-unting ayusin yung buhay ko para sa Lord. And after that, tinuloy-tuloy ko po yung journey ko kay Lord. I enrolled VLC, and praise God po, nakagraduate. And during my journey po, tinuruan din po ako ni Lord ng tamang pagbibigay ng tithes, offerings, and first fruits. After ko po mag-resign sa trabaho, mahigit po 1 taon, wala akong income, monthly income. Pero nagtiwala at sumunod po ako kay Lord. At dito ko po naranasan ang tuloy-tuloy na pagsusustain ni Lord sa buhay ko. And during the days po na wala akong trabaho, patuloy po akong ginamit ni Lord. Dito ko po nakita yung provision ni Lord. And by the grace of God, naging part po ako ng Central Tech Ministry. Naging potential mentor ng Zone 1 of Life Giver Metro. And nag-start na rin po akong mag-serve sa Touch Campus. Nakagraduate po din ako ng Foundations Class, Consecrations Class, Make Disciples Class, and Basic Counseling Class. Now po, isa na po tayo sa official Puso Coach at naging part din po ako ng VLC faculty. Praise God! And hindi pa po pala natatapos dito si Lord dahil nagsimula din pong i-restore ni Lord yung relationship ko po sa family ko. Nasharean ko po ng live and live start ang mama ko at nakapag-live retreat po siya this year. And sinagot din po ni Lord yung prayer ko na magkaroon po ako ng work na hindi tatamaan yung oras ko for Him, for the ministry, and for the life group. And through this po, I was able to invite my workmates sa Come Worship Conference na claim po naming potential life group ng aming zone. And all throughout my journey po, hindi po nawala sa akin yung habit of giving. Dito ko po nakita how much God sustained me in every season ng buhay ko. Na kahit po walang-wala na ako, He restored me yung joy ng pagsaserve po sa Kanya. He healed me from all my past hurts and pains. He also restored my relationship with my family, brought me to the right circle, and continually revealed my purpose. Kaya, whatever season you might be in right now, may it be up and down, remember that God can make all that beautiful in His time. Just keep the faith, keep the trust, and obey Him, and God's got us. Once again, I am Liza Angeli Emma Gawili, proud giver, proud life giver. Kaya church, let's give. Amen. Tatayo po tayong lahat. Sino excited ngayong hapon na ito? Sino rito kahit dumaan ang bagyo, still standing sila? Amen. Sino rito nakita ang goodness, faithfulness ng Panginoon? Kahit na may kumanta this week, no? Talaga matagal na natin inaasahan, but praise God. But then, for the goodness of God sa bansa natin. Amen. Sige, why not? Let's greet 5 to 10 people. Sabihin mo, breakthrough is here. Come on. Breakthrough's here. Sa taas, nasa 4th floor, sumigaw ng hallelujah. Ang hina, isa lang. Hallelujah. Mga nasa 3rd floor, sumigaw ng amen. Let's pray, Father, we thank you.
Dahil may gagawin ka na naman. Thank you that you are sustaining us. You sustained us, Panginoon. Thank you because every Sunday, Lord God, iba-iba ang kwento, iba-iba ang encounters, Panginoon. Iba-iba, Lord God, kung paano mo kami niyayakap. And thank you because ngayong hapon na ito, may gagawin ka muli. Lord, we are expectant of you. Father, excite mo pa kami. Bigyan mo kami, Lord God, ng genuine excitement to receive your word para kami lahat ngayong gutom na gutom sa presensya mo, gutom na gutom sa presensya, Lord God, sa salita mo, Panginoon. At huwag mong hayaan, mapalampas lang namin ang salitang ito nang walang nangyayari. Father, move us. Father, ready us. Father, let us, Lord God, be a willing vessel to just receive something from you. We want your presence. We welcome your presence. We are more than ready to receive your word in Jesus' name. And everybody say, Amen. Pinakamalakas na palakpak sa Panginoon. Maaari ka nang umupo. Good afternoon, everyone. Kanina rin, nasa 9 a.m. service ako. Grabe din po ang ginawa ng Panginoon. And I believe, may gagawin ng Panginoon sa atin ngayon, sa kalagitnaan natin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, tingnan mo sa mata. Sabi mo sa kanya, grabe. Wala lang. Gusto ko lang tignan niyo siya sa mata. Trending ngayon, ang mga anomalyang nangyayari sa ating bansa. Para tayong nanonood ng teleserye na totoong nangyayari sa buhay. Yung iba sabi, ang tagal ng November. No? Parang ang tagal naman, November na, wala pa rin Ano sabi nyo? Wala pa rin nakukulong. Diba? Tapos some of us, naghihintay, may kumanta. May kumanta nga. Iba kumanta. Aljur pasok. Oh, diba? Love namin yan. Best man ng asawa ko yan. Kaya, mahal natin yan, no? Pero grabe, ang tindi ng pagkanta niya. Amen. Amen. May mga nabasa tayong mga news recently. Ang sabi, may mga ghost projects daw sa Pilipinas. Meron ba? Parang wala naman, no? Diba? May mga ghost projects daw sa Pilipinas. Mga project na funded, na ribbon cutting na, di ba? Pero pagpunta mo sa site, wale. Pangit ng gawa, or worst, hindi nagawa. Nagagalit ka. Nagagalit ka na ba? Ha? Siguro some of you, di ba, nagagalit na tayo sa mga gumawa ng mga ghost projects na yan. Tama? Nakakatawa. Some of you naman, natatawa na lang tayo. Di ba? Na sana movie na lang. Sana pelikula na lang tong nangyayari sa Pilipinas at hindi sana totoo ito. Pero real talk, alam mo ba that this can also happen to your life? Alam mo ba na may mga ghost projects din na pwedeng mangyari sa iyong buhay? As we end 2025, alam mo ba na malapit na ang December? As we end 2025, meron ka pa bang mga unfinished tasks sa life mo? Meron ka pa bang mga unfinished goals sa career or sa school mo? Meron ka pa bang mga unfinished business sa office mo? Literally sa business mo? Meron ka pa bang mga unfinished promises and commitments sa Panginoon? Like what Rev Lovely said last Sunday, starting strong is impressive, but finishing strong is eternal. Na-quote pa kita doon, sis. 500 pesos. Amen. Amen? Kasi bakit? Hindi lang to pagandahan ng simula. Diba? Hindi lang to patungkol lang sa kung paano mo sinimulan, pero paano mo tatapusin ang laban. Sabi mo sa katabi mo, tapusin natin. Sabi mo sa sarili mo, tatapusin ko. So the title of God's message for us this afternoon is God's Project versus Ghost Project. Walking in integrity in a world full of shortcuts.
shortcuts. Are you ready? If you have your Bibles with you, alam niyo po, this is just a very short word. Okay, but naniniwala ako na kaya na itong baguhin ang ating mga buhay. In Proverbs chapter 10, verse 9. Basahin po natin ang sabay-sabay. Ready? 1, 2, 3, go. Walk securely, but whoever will be found out. Ang ganda ng Tagalog version, ang ganda ng Pinoy version. Sabi niya, safe ang buhay ng taong tapat ang pamumuhay, pero mahuhuli ang nagsisinungaling. Wow! Alam niyo po itong verse po na ito, si Solomon, son ni David, the wisest king in Israel's history, ang nagsulat po nito. He wrote Proverbs during the golden age of Israel. Sabi niyo nga po, golden age. Ibig sabihin, ang Israel po nung time nila was experiencing political stability, economic strength, meron ding cultural growth, peaceful borders, and blooming trade. At grabe po, ang antindi po ng mga education na ino-offer po ng mga eskwelahan nila nung time na ito. Ang ganda. Talagang nasa peak po sila ng kanilang pamumuhay. In short, panahon ng wisdom, panahon ng peace, panahon ng success nila ito. Tama po ba? Pero kahit prosperous ang nation, Solomon saw something deeper. Are you here? Ano po yung nakita niya? That people can look successful outside but broken inside. Again, napansin ng ating writer that people, ng ating hari, that people can look successful. Ganda, ang galing, masaya, ang ganda ng mga posts sa social media, ang ganda ng pamumuhay, mukhang masaya, but inside, broken na pala. May mas sa katabi mo, hindi ikaw yun. Kaya ang Proverbs po is not just about money, power, and fame. I believe that Proverbs is also about building our characters. Sa mundo na normal ang corruption, normal ang pagsisinungaling, normal ang pandaraya, normal ang mga scammers, ano ang maaari nating makuha sa very short and impactful verse na ito? Sagutin po natin, how to walk in integrity in a world full of shortcuts. How to walk in integrity in a world full of shortcuts. So what is God's project in this verse? Una po is that God's project is integrity. Yan lang. Sobrang simple. Your integrity determines your destination. In Proverbs 10:9a, sabi niya, whoever walks in integrity, walks securely. Sa Tagalog, safe ang buhay ng taong tapat ang pamumuhay. Ang Hebrew word po nito, ng integrity is tom. Sabi mo nga, tom. Parang pangalan, no? But ang ibig sabihin po niya, it has an original sense which means covenant language. Meaning, it has a sense of completeness. It has a sense of wholeness. It has a sense of soundness. It has a sense of blamelessness. Lahat na ata ng ness. So in the Old Testament, yung tom po dito describes people who lives or whose lives, are aligned with God's covenant. No? So here po sa Proverbs 10:9, sinasabi niya sa atin, tinuturo niya sa atin that integrity is living undivided. No double life, no divided heart, no ghost projects, and commitments. May kausap pa po ba ako dito? Proverbs 10:9, sabi niya doon, i-forward natin, sabi niya, whoever walks, yung walks naman dito has the original sense, which means holek. Sabi mo nga, holek. Yung mga Korean, pag nanonood, diba? Holek, diba? So, holek.
Ibig sabihin, it is a lifestyle word. Ang Hebrew word naman ito describes a person's daily direction. Sabi mo nga, daily direction. And not just an isolated action. So ito po, no, nagre-refer siya sa patterns natin, sa behaviors natin, at sa character formation natin. So sinasabi ng text na ito, na integrity daw po must be a lifestyle, not just a moment. Hindi lang ito pang maraming tao lang. Pero lalo daw ito dapat ina-activate pag mag-isa ka na lang. Who you are when no one is looking. Yan po ang integrity. No? Walk securely. Dinuktong niya. Sabi niya, securely. Ano naman ibig sabihin nito? May original sense siya that means detach. Okay? Detach naman is God-given protection. So lumalabas ang ibig sabihin nito, may security, may confidence, may protection, may safety, because God is our greatest fortress. Are you here? It is not human self-confidence. It is the security that comes from what? From God's approval and covering. Sa Proverbs po na ito, itinuturo niya sa atin that God Himself becomes the what? The defense of the righteous. Ang Diyos mismo ang proteksyon, panangga, kublihan, at tagapagtanggol ng matuwid. So matuwid ka ba? Diba? Righteous ka ba? Asahan mo pagtatanggol ka ni Lord. Diba? Righteous ka, matuwid ka, alam mong tama ang ginagawa mo, asahan mo, kakampi mo si Lord. So lumalabas that to walk in integrity is to walk with God. Say amen. To walk in integrity is to walk with God. Not just in God, but with God. And to walk with God is to walk securely. Pag lumalapit at naglalakad ka sa Panginoon, wala na, protektado ka. Kahit anong kapahamakan, kahit anong problema ang dumating, kahit anuman ang mga trahedyang dumating, napapansin nyo, parati tayong protektado. Sino po rito dumaan ng bagyo pero hindi niya naramdaman? Naku, parang wala. Kami po nung bagyo, grabe, ang sarap po ng tulog namin. Nakakahumihilig pa. Alam niyo po, ni walang brown out sa amin. May brown out po ba sa inyo? Ako, parang hindi kayo righteous. Joke! May baha ba sa inyo? Ay, grabe! Ako po personally, no? Undoy man yan. Ano yung latest? U1? U1? I don't know eh. Kasi, diba? Alam mo, si U1 ba yun? But you know what? Grabe! Sabi ko, mahal, grabe din natin naramdaman yung bagdaw. Sobrang lakas ng hangin. Diba? Hindi man lang nag-brown out. Ang sarap ng tulog namin. Ang sarap ng tulog natin. Amen? But of course, kaya nandito rin tayo para tulungan ng mga nasalanta, tulungan ng mga nangangailangan. Because we saw the protection of the Lord. Sino rito nararanasan ng protection ng Panginoon? Nung COVID, naaalala nyo? Tagutom, pero kayo busog na busog kayong lahat. Totoo lang, nung panahon ng COVID, doon tayo lahat lakihan. Totoo lang po. Diba? Ang dami-daming ayuda. Hindi ni Lord tinigil ang trabaho mo. And mas lalo ka pa nga atang kumita nung pandemic. Parang di namin naramdaman, ha? Tahi-tahimik kayo pag marami kayong pera. But that is the protection of God to the righteous. Naku, parang mahina. Pag matuwid ka, secured ka. Ang security mo, parati tayo security natin sa sa mga agency, yung mga financial policies, insurance. Pero to si Lord, nagbibigay siya ng unlimited insurance. Pag na kay Lord ka, secured ka forever. Sagot niya tuition fee ng anak mo. Sagot niya bahay mo. Sagot niya lupa mo. Sagot na rin niya yung mapapangasawa mo. Ikaw na nga lang talaga problema dito eh. Oy, John Manhilot. Dito ka na naman. Hello? Diba?
Sagot niya lahat sa'yo, ikaw lang eh. Sabi ni Lord, pag matuwid ka, sagot kita. Pag righteous ka, akong bahala sa'yo. Ako ang greatest protector mo. How about us, life giver? May integrity ba tayo sa mundo na punong-puno na ng korupsyon at dayaan? O iisa na tayo sa kanila? Diba? I want you to know that integrity is not just who you are when no one is looking, but it is actually your covenant language to God. Kahit hindi ka nagsasalita, may integridad ka, nagpapakita ito ng genuine na pagmamahal mo sa Panginoon. Pero di na ako magsasalita, basta magiging tapat ako. Yung simpleng, may nakuha kang sobrang 5 piso, nagpabili sa'yo yung boss mo o magulang mo, yung 5 piso na yon, it means a lot. It means your integrity. Or 5 piso lang naman to. 5 piso lang naman to, kunin ko na to. Sorry, nakalimutan ko. Ibalik. But you know that 5 pesos means your integrity. Sa office, bawal mag-uwi ng ballpen at mag-xerox ng panglabas na gawain, tama? Diba? Pag gagawin mo sa project ng anak mo, bawal yan. Pero kamusta ang integrity mo pag nasa office ka? Wala naman eh. Xerox lang, 1 page lang talaga to si Xerox. Chut, 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 chut. Yes. Are you here? Kamusta yung integrity mo? Sabi mo sa katabi mo, kamusta yung integrity mo? Ito yung wala nang mababato sa'yo kasi what? Kasi blameless ka. Hindi lang tapat sa ministry, pero pati sa trabaho. Hindi lang tapat sa public service, pero pati sa bedroom. Hindi lang mabait sa churchmate, pero pati sa spouse. Ba't ka wala kang spouse? Okay lang, imaginary. Ghost nga, di ba? Okay lang yon, ghost. Ghost wifey. Amen? Di ba? Hindi lang faithful pag may blessing, pero pati pag may testing. I want you to know that integrity is who you are when no one is looking except God who is always looking. Akala mo walang nakakakita sa'yo, di mo alam, ayun nakatingin sa'yo. Di Lord, kasi kupit lang naman to eh. Diba? Christian naman ako. Ano ba naman tong kupit lang naman ng 100 pesos? Kupit lang naman, ano ba naman tong cellphone lang naman? Oppo, ano naman tong cellphone na to, Lord? Di naman to iPhone 17 Pro, Max to the max and to the max. Diba? Pero hindi. Diba? Sabi ng Panginoon, anak, kailangan you exercise your integrity all the time. Kapag may integrity ka, okay, pag may integrity ka, hindi ka takot mahuli kasi wala kang tinatago. Kapag may integrity ka, hindi ka takot mawalan kasi ang security mo si Lord. Hindi pera. Di ba, sino rito yung pag sa bank account niya? Pag malapit na dun sa yun, yung maintaining balance? Di ba, nanginginig na. Sige, sino rito yung nanginginig na sila? Pag below maintaining balance na. Pag close na. Iba, pag close na, wala pa rin pakialam eh. Kasi alam nila, magpo-provide si Lord. Di ba, kapag may integrity ka, hindi ka takot sa future kasi kasama mo si Lord sa lakad mo. Kapag may integrity ka, hindi ka takot sa tao, 'di ba? Sa approval ng tao kasi ang Diyos ang approval mo. Integrity po brings God's direction, protection, but compromise brings to collapse. And this leads me to point number 2. Ano po yung unang God's project? Ano po yung kailangan nating trabahuing project ng Panginoon? Integrity. Sabi mo nga, integrity. Your integrity determines your destination. And what is the Ghost Project in this verse? Nakita natin, Ghost Project is crookedness. Sabi niya dito, every crooked path will be exposed, but whoever takes crooked paths will be found out sa Tagalog, pero mahuhuli ang nagsisinungaling.
Sino rito yung talaga na perfect na niya, hindi na siya nagkakasala, pagsisinungaling na lang. Oh, diba? Ganun minsan, alam mo, na-overcome ko na yung sexual immorality. Ako pa. Diba? Ay, ang ano na yan, hello, ako pa. Pero yung pagsisinungaling na lang. Hindi mo man na-overcome. Diba? Crooked paths. Ano ba ibig sabihin nito? Ibig sabihin, willful deviation from God's covenant way. Meron daw siyang original sense, which means bending God's commands. It means choosing deceit, moral shortcuts. Kita mo, shortcuts. Hidden sins. Ano pa? Divided or deceptive what? Deceptive living. So alam mo ba that this is not an accident stumble. It is an intentional deviation from God's path. Ano ibig sabihin? Hindi po ito simpleng pagkakamali lang pag ginawa mo itong crookedness. Pero ito pong crookedness ay sinasadya. Sinasadyang lumihis sa tamang landas na itinakda ng Panginoon. Diba? And this is the exact opposite po of integrity. Kanina, integrity, wholeness, completeness, pero ito lahat shortcuts, deceit, ano pa? Binebend mo ang commands ng Panginoon. Ito ay what? Pagtatago ng kasalanan. Completely, what? Completely, contrast sa word na integrity. No? And God Himself po is one who ensures exposure. Sabi niya, whoever takes crooked path will be found out. Sa Tagalog, sila po ay what? Mahahayag. Sabi mo nga, mahahayag din. Ano ba yung mga bagay na mahahayag sa'yo? God Himself, again, is one who ensures exposure. But remember that exposure here is not merely punishment, but it is justice. Sabi mo nga, justice. So in Proverbs, yung God's wisdom dito works on moral cause and effect. Meron daw siyang cause and effect. Okay? Anong cause and effect nito? When the crooked walk produces what? It produces instability. Sabi mo nga, instability. Kapag malaki o palagi kang nandaraya, nagtatago, lumilihis sa daan ng Diyos, ang buhay mo ay hindi matibay. Mapansin mo parati na lang, bakit ganon? Defounded, parang kulang parati. Bakit parating hindi mo nahihit? Kasi bakit? May instability po sa crookedness. Ano pa? The crooked walk produces collapse. Pag nagpatuloy ka sa crookedness, di ba? Madaling humantong sa pagkasira ng buhay. Mapansin mo ba nung di pa tayo Christian? Nakita natin to, yung buhay ng wala ang Panginoon sa buhay na andiyan ang Panginoon. So, ang daling what? Ang daling masira ang buhay. Nagsimula ang business, crooked. Biglang boom, mawawala rin. Simula ang relationship dahil crooked, mawala rin. Simula ang what? Kung ano mang sinimulan, dahil may crookedness, ang bilis mawala. Ngayon mo yung katabi mo, bakit nawala yung ex mo? O, alam mo na. Okay. Alam mo na yon, diba? The crooked walk, what else produces what? Exposure. So, hindi lang daw siya magkakaroon ng instability, hindi lang daw siya nakaka-produce ng instability, hindi lang din daw siya nagpo-produce ng collapse, pero, nagpo-produce din daw siya ng exposure. Sabi mo nga, exposure. Sino rito gusto mag-artista? Di ba? Gustong-gusto natin lahat ma-expose tayo. Gustong-gusto natin parati, nasa camera, nasa frontline, nasa limelight. Itong init-init, tignan mo. Di ba? But God is telling us, na pag nag-walk ka sa crookedness, I tell you, ma-expose ka rin isang araw. Yung mga tinatago natin, isang araw ay mabubunyag. Ano ba yung mga matagal mo nang pinakatatago-tago sa iyong buhay? Name it.
Utang mo, tago, 'di ba? Pag may pera ka, tinatago mo rin, 'di ba? Ano pa? Yung kagandahan mo minsan tinatago mo. Hindi ko alam. 'Di ba? O kasalanan literally, God is telling you one day it will be exposed. Let's dig deeper in scripture po. The word path often comes from the Hebrew word orak. Tama ba? Orak. Yan daw ang mga Hebrews. So meaning a way, meaning a road, a pattern of life, a direction you continuously what? Choose. So ito po, hindi lang po ito one time lang na step. Hindi lang ito yung what, hindi lang ito yung isang beses kang humakbang, tapos na or yun na. But it's your lifestyle. It's your habits. It's your daily choices that form a direction. Sabi niya dito in Hebrews, especially po in yung word na path, it's not about geography, but it's about moral trajectory. And the Bible views your life like a road. Sabihin mo nga, road. Ang buhay mo ay parang road na nilalakaran mo. And every step daw, every small decisions, every hidden habits, every secret motives creates a trail that leads somewhere. Pag umuwi kami sa Laguna, gustong-gusto namin yung daan, Paskyway. Dalawa yun eh. 'Di ba? Sa baba kasi puro truck doon. Diba? And pag sa Skyway, grabe smooth doon. So pag nirisk namin na dumaan doon sa puro truck, though mura siya, pero parati kaming kinakabahan at hindi kami sure kung safe kami makakauwi. But we always choose the safe road, which is aakyat lang kami sa Skyway, dadagdag lang kami ng 40 pesos, tama ba? 140 pesos, medyo mahal pala, okay? Pero yung 140 pesos na idadagdag ko, worth it ba yon? Worth it yun, kasi bakit may dalawa kaming anak? At pag bumiyahe kami, alam mo, para kaming hindi bumabiyahe, kasi bakit? Ang smooth, parang hindi ko nararamdaman yung road. Walang kalubak-lubak. And pagbaba na namin, pag dumiretso kami, bababa na lang kami, yan na, nandun na kami sa Alabang na, tama, or Laguna na, San Pedro. Depende sa exit. Sabi ko sa inyo, you choose the path you take. Talaga. Whether your path is what gusto mo sa lulubak-lubak at hindi ka safe, o dun sa smooth na road, pero of course hindi ka pa rin sure, pero alam mo, may protection ka ng Panginoon. Alam mo, magdadagdag ka lang ng 140 pesos. Magdadagdag ka lang ng onting integrity. Magbabayad ka lang sa toll ng obedience. Magdadagdag ka lang ng what? Ng self-control. Sabi ni Lord, anak, itong road na ito, na pag tinake mo ito, may protection dito. At smooth biyahe dito. Hindi perfect, pero smooth biyahe mo rito pag dito ka dumaan. I pray, sa tamang path ka dumaan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Alam niyo po, a path reveals where you've been and when you're going. Where you're going. Again, a path always reveals where you've been and where you're going. Alam mo ba that you can hide an action, but you can't hide a direction. Eventually, hindi naman mapapansin kung saan ka talaga dumaan. Saan ka dumaan? Nag-EDSA ako. Okay? Hindi ka naman madadaba sa pumunta ka sa pinaparoonan mo, paroroonan mo eh. But eventually, pag nag-take ride ka, sa una, hindi naman mapapansin kung anong ginawa mo sa road mo eh. Hindi naman mapapansin kung anong ginawa mo as you what? As you drive along. But alam mo kung saan ano makikita? Yung resulta ng path mo. Anong ending mo? Ano ka paglabas mo sa path na yan? Hindi naman makikita yung process ng biyahe mo. Hindi. Hindi nga namin mapapansin kung may lubak o wala o perfect o hindi. Pero ang mapapansin, yung dulo ng path mo. Ang mapapansin ay kung ano ang direction ng buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, ayusin mo yung path mo. Kung hindi, papatpathin kita. Palakpakan mo natin sila. Papatpathin.
Diba? So, that's why the verse says, whoever takes crooked paths will be found out. Ano po ulit? Hayag, because a crooked path has visible outcome. Mukhang hindi naman makikita ang journey. Okay, yes, pero magiging visible po ang kalalabasan nito. And eventually, the fruit will be exposed. Tama. If ang fruit ay puro what? Fruits of the Holy Spirit, mahihahayag din po. Pag ang pamilya ay punong-puno ng fruits of the Holy Spirit, makikita din po. Pero kung ang pamilya ay puro na lang what? Puro root. Puro galit. Pagkamuhi. Ano pa? Ganito, ganyan. Alam nyo na yan. But God is telling, anak, makikita't maihahayag. Your path is the pattern that exposes your real priorities. Before, when I was single, I really decided, Lord, I've been waiting. Sabi ko, nag-decide ako, I've been waiting, naghintay na lang din ako. Ba't di ko na rin seryosohin kung sinong pipiliin kung mapapangasawa ko? Kasi bakit? It will affect my direction. It will affect my future. Pero alam mo ba, kating-kati na rin ako na pumili ko sino talaga dapat kong sagutin. Diba? Ano ba naman yan, Lord? Ba't kailangan ko maghintay? Ba't kailangan ko namang ma-feel pa to? Boring. Mga single, is it boring? Ven, boring ba? Hindi! Sabi ni Ven, hindi pa! Medyo lang. Diba? But you know what? Sabi ni Lord, anak, it will be worth it. Ma-expose ang priorities mo in the future. Kung anong plano mo, eventually makikita in the future. Yung result ng buhay mo ngayon, eventually makikita. Ayun pala yung ginawa mo noon. Amen. So you can post something online. You can say something on stage. You can present an image to people. Pero your path, your habits, your rhythm, your lifestyle will always be revealed of who you are. If someone followed your path, ang tanong, di ba, where do your daily choices lead you? What does your attitude reveal? Diba? What do your private habits expose? What does your Monday to Saturday look like? Pwede ka kasing okay every Sunday, pero hindi ka naman okay from Monday to Saturday. Pwede kasing you're lifting your hands every Sunday, pero iba ka pag Monday to Saturday. Pwedeng may integrity ka every Sunday, pero crooked ka from Monday to Saturday. Alam nyo po, hindi po kailangan ng CCTV ng Panginoon. Kita ka niya. Kita niya ang katotohanan. Hindi mo rin matatakasan ang Panginoon. Because a secret step becomes a habit. A habit becomes a pattern. And a pattern becomes a path. A path always lead to a destination you can't hide. Hindi mo matatago. And eventually, it will be exposed. Palakpakan po natin ang Panginoon. Remember, nakakatakot naman yan. Pastora, bakit may exposure? Nakakatakot naman yan. Malupit pa si Lord. Hindi malupit si Lord. Mahal na mahal ka niya. He gave His only Son for you. He gave His grace for you. He gave you enough time, diba? To what? Natalikuran ng crookedness and to face integrity. But yeah, I want you to know that God doesn't expose you to embarrass you. He exposes your path so He can redirect you. Palakpakan po natin si Lord. Hahayaan ni Lord na ma-expose ka para what? Para maitama ka. Kasi pag hindi ka na niya in-expose, magkakatama ka. Para what? Basta ang goal is para maging matuwid ka. Live that crooked life today and start
living in integrity. Palakpakan po natin ang Panginoon. Remember, if it's not God's path, it's a trap. If it is not God's path, hindi mahal ko siya. Gagawin ko lahat para sa Kanya. Alam mo, Pastora, wala nang magmamahal sa akin. Siya na lang ang kaisa-isa na nanligaw sa akin, Pastora. Sa dami ng kalalakihan dito, isa lang siya, Pastora. Hindi ko na siya pakakawalan. Wow. When the Lord, anak, if it is not God's path, it is a trap. Baka merong gusto kang kunin ng kalaban, kaya mag-ingat ka sa mga daan na dinadaanan mo. Dahil hindi lahat ng road dadaanan mo. Kailangan pumili ka ng tamang daan patungo sa righteousness. Palakpakan po natin ang Diyos. Keyboardist, please. At the end of it, saan ka nakadepende? Sa contractor o sa iyong creator? Pag mga quotable quotes talagang kayo. Yan ay nakuha nyo. Sige na, mag-amen na tayo. Let's close this. Saan ka nakadepende? Sa contractor na bilyon-bilyon ang pera. Bilyon-bilyon na nakukuha sa bansang Pilipinas. Pero saan ka magdedepende? Sa contractor, sa issues ng bansa, o sa iyong creator? Choose God's project, and that is integrity. Let go of those ghost project in your life, and that is crookedness. Pili ka, isa lang ang pinto, isa lang ang daan. I pray, piliin mo yung tama. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Amen. Let me end with this story po, no? Recently, there was a shocking ghost flood project in the Philippines. And around 118 billion po of public funds were spent. Pero when they checked, the projects po, either unfinished, substandard, or completely ghost projects, existing only on papers. The worst part, lives were lost because of this negligence. Nakita natin na ang dami-daming mga Pilipinong naghihirap. Ang dami-dami mga Pilipinong namamatay. Kada baha. And people were supposed to be protected by these projects. But many lives or families were devastated. Sounds familiar? Parang that's exactly what happens sometimes in our spiritual lives. May mga ghost promises sa Panginoon. May mga unfinished commitments. Mga abandoned prayers. Sa papel tapos. Lord, I will commit my time to you pag binigay mo sa akin itong trabahong ito. In Jesus' name, Amen. Lord, bigyan mo lang ako ng 10 clients this year. Ibibigay ko yung first fruit ko. In Jesus' name, Amen. Lord, I've been waiting for the longest time. Bigay mo lang sa akin yung mapapangasawa ko na will mo. Bibigay ko sa'yo ang panahon ko at ang oras ko. In Jesus' name. Pero nasa na ang lahat ng sinulat mo? Sa papel, tapos. Pero sa heart or sa action, ghost projects pala. The lesson is clear. Everything fake, false. Lahat ng peke, hindi matibay. Lahat ng hindi tapos, gumuguho.
lahat ng mga substandard na commitment. Sinabi mo lang sa isip mo, pero hindi naman sinisigaw ng puso mo. Lord, bibigay ko buhay ko sa'yo. Sabi lang ng bibig, hindi sinisigaw nito. God's project, Lord, yes! I will go all out to you, Lord, yes! Pero layo-layo ng puso. Hindi selyado ng pirma. Sealed by the blood. Everything fake falls apart. Kaya minsan, tataka ka, bakit Lord, di pa nangyayari to? Tataka ka, Lord, bakit parang kulang? Lord, bakit ganun? Nakikita ko na sila nagpa-prosper, pero bakit ako parang ba't may kulang? Okay. Baka naging substandard ang commitment. Pwede naging substandard ang calling. Pwede naging substandard ang passion sa Panginoon. Listen up. Whether it's 118 billion or your personal commitment, if it is not built on truth and integrity, that will collapse. That will collapse. Marriage, it may collapse if it is not centered by God. Commitment might collapse, yes, if it is not centered by God. So life giver, I pray you choose God's project. And that is integrity. Simple lang yung word. And let go of ghost projects in your life. And that is what? Crookedness. Let's not leave any ghost projects in our lives and spirituality. And I pray you finish what we started for His glory and for the sake of others. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tatayo tayo lahat. Ramashaya Rabahande. Oh Jesus. Ramahande Roshuk. Thank you, Lord. Ano mga ghost projects na tinatago mo sa puso mo? Ano mga pangako na binitawan mo sa Panginoon na hindi pa tapos? Or pwedeng substandard lang ang commitment. O pwedeng substandard lang ang binibigay mo sa Panginoon. Baka may mga prayers ka nang iniwan. Baka meron ka ng ministering iniwan. Baka may mga tao kang tinakasan. Baka may calling ka na pinabayaan. Please don't commit a spiritual abandonment. Don't commit a spiritual ghost project in your life. Diba galit na galit ka sa mga ghost projects na nangyayari sa bansa? Pero bakit di ka nagagalit sa mga ghost project na hindi mo na tinuloy sa Panginoon sa iyong buhay? Sabi mo nun, Lord, bigay mo lang sa akin to, Lord, magpapastor ako. Lord, bigay mo lang sa akin tong blessing na to, Lord. Sa-serve ako sa'yo. Ay, naku, Lord, grabe. Bibigay ko buhay ko sa'yo 24/7, Lord. Nasa church ako. Wow. Kaya ingat ka sa mga binibitawan mong commitment sa Panginoon. Please don't commit a spiritual abandonment. Today, embrace God's project for your life, and that is integrity. Sino ka ba pag wala nang nakakakita sa'yo? Sino ka ba pag mag-isa ka na lang? Sino ka pa ba pag ikaw lang at ang Diyos ang magkaharap? Iba ka ba pag maraming tao? O iba ka pag mag-isa ka na lang? Integrity is who you are when no one is looking. But more than that, it is your wholeness. It is your completeness. It is your commitment. Who are you? Ano ka? Sino ka? Pag mag-isa ka na lang. So today, I want you to raise your hands.
and commit to God today. Raise your hands as we end 2025. Kaduktong ng finishing well. God is challenging you this afternoon, Lord. Yes, I want to say yes to you. Yes, Lord, I want to finish it with flying colors. Lord, patawanin kami sa mga substandard na commitment namin. Patawanin kami, Lord God, sa mga unfinished businesses namin sa'yo. Patawarin mo kami, Lord God, sa mga commitment na hindi na namin tinuloy. Sa mga covenant, Lord God, na hindi na namin tinuloy. And starting today, we want to embrace integrity and let go of crookedness in our lives. Today, right now, come on, commit yourself. Taas mo yung kamay mo if you want to commit to that. I want integrity in my life. Hindi na ako mai-involve sa scam. Hindi na ako mai-involve sa utang. Hindi na ako mai-involve sa online gambling. Hindi na ako mai-involve sa simpleng mga dayaan. Hindi ko na i-involve ang business ko sa korupsyon. Lord, hindi ko na i-involve yung sarili ko, Lord God, sa kasalanan. Lord Father, we want integrity in our lives. We want integrity, God. We want, Lord God, a Christian with integrity. We want to become servants with integrity. We want to become volunteers with integrity. We want to become pastors with integrity. Lord, bigyan mo kami ng integridad. At patawarin mo rin po ang aming bansa. Wala nito ng integridad. Patawarin mo kami kung pinayagan namin ang mga kasalanan sa bansang Pilipinas. Mihingi kami ng tawad kung nag-tolerate kami ng mga crooked acts sa aming mga buhay. Nakala namin tama, but it leads to the road or to the path of destruction. Lord, we choose the path of integrity today. We choose, Lord God, the project, God's project, and that is integrity. Lord, tulungan mo kami na maging maayos sa pera. Lord, wag mo hayaan na ma-involve kami, na gumagastos kami ng mga perang hindi naman sa amin. Lord, tulungan mo kami, Lord God, na hindi na ma-involve sa pakikiapit. Lord, tulungan mo kami na hindi na kami ma-involve sa korupsyon sa opisina, sa korupsyon sa business, mga engagement namin sa gobyerno na nagbibigay ng korupsyon sa buhay namin. Lord, humihingi kami ng tawad. Sige, humingi ka ng tawad. Okay, before we end 2025. My heart, let me be as gold Thank you, Lord. and precious silver. Purify my heart, let me be as gold. Hingin mo sa Panginoon, linisin ang iyong puso. Refiner's fire. Refine us today, Lord. My heart's one desire It's only you. It's only you. is to be Jesus. Shirabababa. holy, Iramahande. set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do
mong gawin. Let go of ghost projects in your life. Sige. Surrender right now. Any crooked acts in your life, hingi ng tawad. Kung merong mga gesture, kung may mga kasalanan na nag-lead to crookedness, magiging hindi matuwid, pagtotolerate ng kasalanan, pagiging involved sa korupsyon, pagiging involved sa dayaan. And Lord, right now, we let go. Come on, let go, let go, let go. Nililinis ka ni Lord. Di pa tapos si Lord. Nililinis ka niya sa pangalan ni Jesus. Lord, di na ako magko-compromise. Itong isang bagay na lang ang hindi ko ma-let go. But right now, Lord God, I am finally letting it go, Lord Jesus. At Lord, hinahayaan na kita na mamuno sa aking buhay. Take it away. Sige, alisin. Bunutin. Ang kahit anong crookedness right now in the name of Jesus. In Jesus' name, Lord. Lord, alisin mo lahat ng crookedness sa isip, sa puso, sa buhay, sa kaluluwa namin. And Lord, we just aim for your project. We aim for God's project alone. And that is integrity. Kung may mga bagay na dapat mo nang bayaran para sa integridad mo, bayaran mo na. Kung may mga bagay na dapat ka nang gawin para sa integridad mo, gawin mo na. Kung may mga bagay na dapat kang sabihin na matagal ka nang natinikom, tinikom mo yung bibig mo. Kasi baka alisin ka sa trabaho. But it causes your integrity. And God is telling you, speak up. Speak up. Speak up. Para ang integrity mo ay lumabas sa commitment mo sa Panginoon. Ano yung mga kailangan mo nang iwanan? Ano yung mga bagay na kailangan mo na i-let go? For that integrity to happen in your life. Come on, raise your hands. Commit to the Lord. Let go. Let go. We say goodbye to crookedness. We say yes to integrity. Even on social media, even our simpleng conversations, even sa mga simpleng decisions, Lord, we want integrity. We want accountability. We want obedience. And we say no to crookedness. In Jesus' name. Worship Him. Set apart for you, my Master, ready to do your will. Only your voices. Come on, sing. Refiner's fire. Yes. Yes, Lord. My heart's one desire is to be holy, set apart for you. I choose to We choose to be holy. We choose to be righteous. We choose to be. We choose to be holy. We choose your will. We choose your plans. We choose your road. We choose your path. And Lord, Ikaw lang ang pinipili namin. Sige, piliin mo ulit si Lord. Piliin mo ulit si Lord. I choose you, God. And I will still choose you.
and I will forever choose you. I will be holy, set apart, righteous, all for the glory of God. We thank you, God. We love you. In Jesus' name, and everybody say, Amen. Kuha ka ng katabi, kuha ka ng partner. And I want you to pray. We still have time, oh. Can we just pray for one another? I think a few Sundays before the year ends, I want you to pray. If you're with your husband and wife, declare it. We're gonna be holy for God. If you're with your life group leader, commit, mentor, I'm gonna be holy for Jesus. Katabi mo yung anak mo. Decide, Lord, I'm gonna be holy. We're gonna be holy, anak, for Jesus. Palakpakan po natin ang pinakamalakas si Lord. God's project, integrity, Ghost project, crookedness. Sino po rito uuwi na may integridad sa kanilang buhay? Amen. Palakpakan po natin si Lord. Taas ang kamay. May the Lord richly bless you and your children. May He keep you from falling and make you stand unblemished. May His grace work in you. May His face shine on you. May His abundance flow throughout your lifetime. With enjoyment, good health, soul prosper. May you have life to the fullest. Receive this from Jesus Christ, when fellowship ends, live a life with integrity. Go and sin no more. See you next week. Mga pastor nandito po to pray for you. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is sweetest. Forever. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is sweetest. Forever. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is sweetest. Forever.
Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful.